Good day guys, mga paps, mga moms, welcome back to my channel. Ang gagawin po natin ngayon ay ipo-full wave po natin itong Shogun Shogun 125. Papalitan natin ng regulator rectifier. Itong 5 pin po yan, 5 wires. Ito po ay full wave din po ito na regulator rectifier. Dito po natin ilalagay yan, kasi nandito po yung kanyang stock. At itong stock po ay papalitan na po yan. Yan. Okay. So tatanggalin po muna ito. So yan guys, tanggal na. Tatanggalin po natin dito ay itong ground. Ito po yung ground niya. Nakahiwalay po siya dito sa dalawang ito. Yan. Itong ground tatanggalin. Tapos dugtungan nyo ng wire at ilagay nyo dito sa yellow wire na dalawang wire po yun dito. Ito po yun, tinanggal ko na. Yan. Ito po yung yellow wire. Meron po siyang dalawang wire dito na nakainang. So tatanggalin po nyo yan Yan. So ito na po yun. Tapos itong ground, yan, ayun na siya. Dito nyo siya ilalagay. Yan. Tapos check nyo yung tester. Yung tester, itong dalawang wire nya, yellow at saka red, at yellow na may white stripe. Yan, dapat ano yan, papalo yung ating tester. Yan. Ito hindi yan, kasi ano ito, pulser coil po ito, pick up coil po ito. Yan, testerin natin guys. Dapat pumalo siya. Yan, nakita nyo, pumalo siya. Yan, kahit balik rin natin, dapat papalo din yan. Yan. Pero pag ilagay natin sa ground, dapat wala siyang continuity. Yan guys. Kahit yung isa, dapat walang continuity. Ayan. So, okay, good tayo dyan. Okay ang ating connection. At ibabalik na po natin dito yan sa kanyang makina. Ayan guys, testingin natin itong yellow na may red stripe at saka itong yellow white wire. Yan. Kailangan dapat ay umilaw itong dalawa. Yan. Pag umilaw ito, ibig sabihin good yung ginawa natin. Okay. So yan guys. Ayan, umilaw siya. Kahit baliktarin yan, iilaw pa rin. Yan, good po ang ginawa natin. So kapag nilagay po natin dito sa ground, body ground, ay dapat hindi ilaw. Yan, dapat wala siyang ilaw, kahit ganun din yung isa. Yan, dapat walang ilaw. Yan, okay. So kapag ganyan, good yung ginawa natin. Yan, okay. So lalagyan ko na po ito ng wire. Yan, papunta po doon sa ating dito po. Ito po yan. Itong regulator rectifier na full wave. Okay. Ito yung kanyang dating stock guys. Dapat nitong palitan. Ito ang papalitan niya, yung 12 volts full wave rectifier. Ito wala na ito. Tatanggalin na ito. Dito naman po tayo sa ating, ito po yung pinagtanggalan na wire. So itong white na red stripe, hindi na po ito gagamitin. Putulin nyo na po yan. At ang magagamit lang po natin ay itong yellow na may white stripe, black na may white stripe, at saka red. Yan. So ito po ay dudugtungan ko na ng wire. Okay. So guys, ito yung kanyang wire na dinugtong ko. Yung yellow white at saka yellow red. Ayan na. So ito na siya. At ito sa pulser coil, ikakabit na po natin dito. Babalik na po natin yan. Ayan. Ayan po siya. Okay. At ito ngayon ay pagagapangin natin dito. Okay, ito na yung dalawang wire na galing stator
yung yellow wire, yellow at saka white wire, tsaka yellow at saka red stripe na wire. Okay. Okay, dito natin po i-tatap yan dito sa full wave rectifier. Itong yellow at saka pink. Itong pink po sa iba pong full wave rectifier ay kulay puti po ito. Kaya itong regulator rectifier na ito ay pink naman yung kanyang wire. Okay. So idudugtong natin yan. Ito po kahit na magkabaliktad po yan dalawa. Pwede yan dito, yan, saka dito. Yan, pwede yan ganyan magkabaliktaran. Wala pong problema. Okay guys, next tayo. Itong red ng full wave rectifier. Ikabit natin dito sa red ng dating stock na pinutol natin. Red to red lang po. Okay, next po tayo guys. Itong black with white stripe ng stock. Kabit po natin itong green ng full wave rectifier. Ayan. Guys, ito po yung kanyang ground ng full wave rectifier. Ground din ito. Ito yung ground ng Yamaha, black with white stripe. Okay, next po tayo itong yellow na may white stripe ng stock. Kabit po natin yung black ng full wave. So kapag naikabit na po ito, dadagdagan po ulit ng wire at ilalagay po natin sa accessory wire upang hindi lumubo yung ating battery o kaya hindi masira yung battery. Okay, kasi pag wala po itong kapag hindi po ninyo nilagay sa accessory wire ito, mag-overcharge po ang inyong battery. Yan. So ang pinakamalapit po na accessory wire niya ay dito sa kanyang flasher relay. Ito po yung kulay orange. Yan, ito yung kulay orange, accessory wire po yan. Ito yung kapag switch nyo yung inyong motor, magkakaroon po tayo ng live. Yan. So ito na yun guys, dinagdagan ko ng red wire. Yan. At dito ko siya dinala sa accessory wire. Ito yung accessory wire ng flasher relay. Yung kulay orange na yan. Yan, orange po, orange. Diyan nyo ikakabit. Yan guys, tapos na. Okay. At testingan na po natin. So yan guys, 12.6. Yan ang, hindi pa yan umaandar. Kaya paandarin natin. Okay, 13.5.4 ganyan ang kanyang normal idling. Kaya pag nirevolution natin, dapat tataas siya. Yan, sige naman. 14.4 yan. Yan guys, kapag yan hindi nagcha-charge, hindi siya umaakyat ng 14, ibig sabihin mali yung connection o may naputol. Okay. At huwag niyong paabutin ng 15, 16, 17 dahil mag-overcharge siya or yung mali ang connection ninyo pag ganyan. So hanggang dito na lang guys, at sana may natutunan kayo. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Click na rin ang bell button icon upang lagi kayong updated sa aking video tutorial. See you next video. Goodbye.